We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Duwang magkasuhay na insidente ning kasulo nagbungkara sa Camarines Sur. Senior high school curriculum, tanu daw tapig tutulod na pakusugon. Solterito gadan sa pambabadil sa Sorsogon City. Asin, Masbate, pigdeklarar na art capital kan Bicol Region. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatudin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Labis ang gatos na pamilya maaapektaran kan road widening sa Barangay Balatas, Naga City. Pamilyang apektado kan patrabaho, may 2 bulan na sana para maghali sa saindang lugar. An asigurasyon kan Housing and Settlement Development Office sa mga residente. Aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, nagpuon na ang road widening sa 5 kilometrong tinampong nagkokonekta sa Del Rosario Cararayan Balatas Road sa Naga City. Nagpapatrabaho ko taanakan ni kadong eskalon kan sa ng harong si Alfredo San Juan kan Barangay Balatas, Naga City. Alaga din huli tanahagop ang sa indang lugar kan nagpapadagos na road widening sa lugar, pinapundo na muna niya ang patrabaho sa harong. Mahihiling man ang pulang markan ini kung hasa sa inabot ang widening na planong bugtakanin bike lane as in drainage. Kaya nga ni po pagkapundo ko, pa-stop ko, tayo nga niyan. Mayroong sukol ninda, yaon duman. Iyan po posting iyan, para 3 metros na sa naman na niadadagdag. Saro sana si Alfredo sa labisang katos na pamilya sa Barangay Balatas na maapektaran kan road widening kan DPWH, susog sa Housing and Settlement Development Office kan syudad ni Naga. Apwera kan mga residente sa Balatas, may 30 pasubot na pamilyang maapektaran kan patrabaho sa mga barangay kan Cararayan asin Del Rosario. Tiniri po na subot ang mga maapektarang residente kung sain. Tinauwa na sana nin 2 bulan ang mga ini para maghalis sa indang lugar para mataondalan ang nagapadagos na patrabaho. Actually po naman sa pinirmahan ng kontrata o MOA na tinatawan po ng 2 months na kung saan after na ma-receive po nila si assistant sa MUA, Alis sa MUA, na kung pwede, maanasin naman sa lugar na ito. Tangani po makadagos-dagos na makitang proyekto. Pigsyerto man ni Engineer Campillos na may manlilipatan ng lote ang mga maapektarang pamilya sa nasambitan ng road widening project. Kate, apwera kan asistensya sa manlilipatan relocation kan mga apektadong residente, matabang mansabot ang Housing and Settlement Development Office kan syudad sa paggaba kan mga harong sa lugar. May makukuha man sabot na kompensasyon ang mga ini depende sa harong o propriedad na madadanyaran. Kate? Diyos mabalos, Chris. Pagtrabaho, makalihis na maggraduar nin senior high school, mayo pa sa options kan pirang grade 12 students. TESDA, DOLE, asin CHED, pigtawan direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na pakusugon pa ang senior high school curriculum tanganing masyerto ang employability kan mga estudyante. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sa pagtapos kan school year 2023 to 2024, magraduar na si Shannon sa Technical Vocational and Livelihood track sa senior high school. An sa iyang plano pa kagraduar, aprobitsara na tulos ang pagtrabaho. Sa pag na-build ko na po kasi yung sarili kong parang work or nakapag-work na ako before mag-college is mas open po ang experience. Although in college, in school, may experience po doon, pero guided pa po kayo doon. Si George Mana na nasa Science, Technology, Engineering and Mathematics o STEM strand, desidido na ipadagos pa ang pagklase sa kolehiyo sa kursong accountancy o engineering. Asin sa maabot na panahon,
mag-law school man. Importante pa po ang makapagtapos ng college, makakuha ng diplomata. Pag business po kayo or mag-work lang po ako, mayo pong kasiguraduhan kung ano ang mapupuntahan ko. Ang Senior High School Department kan palsong National High School sa Bula, Camarines Sur. Nasa proseso ngunyan kan pagkondusir nin tracer study sa mga naggraduar nin Senior High School poon taong 2018. Alagad sa inisyal na datos asin obserbasyon na sa indang natipon. Nagluluwas na dikitan porsyento kan mga senior high school graduate na nagtrabaho na tulos. They are already in the right age for work, and in fact, our TVL students are already ready for the world of work. They are trained, especially the skills na yung mga kailangan doon sa mga nila sa technical vocation and livelihood na strand. So magagaling naman din na sila. It's just that some of them decided to pursue college. Nahihiling manindaan pangangaipon na bisitahon liwat ang senior high school curriculum. Ikonsiderar subuot ang paglaag nin elective subject sa academic track, nganing makadevelop man nin additional skills ang mga estudyante na magagamit ninda sa paghanap nin trabaho. Pebrero 27 kan ibaba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba sa TESDA, Dole asin CHED, na makipagtabangan sa Department of Education sa pagpapusog pa kan senior high school curriculum, nganing masyerto ang employability kan senior high school graduates. Sa ngunyan, nasa national level pa ang kasuguan na ini. Alagad na kaandaman subuot ang regional offices kan nasambit na mga ahensya na asikasuhon ini. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Duwang magkasuhay na kasulo na ikurit kasuudma sa Pamplona asin Calabanga, Camarines Sur. Fire incident sa Camarines Sur kumparar ka nakalihis na taon, naglangkaw nin 61% sigun sa BFP. Mga paagi tanganing makalikay sa kasulo, aramunta sa report ni Chris Novello. Duwang magkasuway na kasulo ang nagbungkar sa Camarines Sur. Sa Banwa aning Pamplona, nasuluan porsyon kan motor pool kan sarong bus company sa Barangay Salvacion pasado alas 10 kasuudma. Nagluluwas investigasyon kan mo otoridad na napabaya ang pigsisiga sa pagtaraid kaini ang naging kausa kan kasulo kun sain natumtom ang combustible material siring kan foam asin mga plastic. Pag may nagsulo po duman tapos napabayaan so may nakatduman sa mga alang-alang ng tapos nahulog po duman sa endang likod sa balyo ilo po duman mga combustible material. Pasado alas 3 din hapon kasuudma kan magbungkaras man ang sarong kasulo sa sarong residensya sa Barangay Santo Niño, Kipayo, sa Banwa aning Calabanga. Sa investigasyon kan BFP Calabanga, loose connection sa kuryente and posibleng pigpunan kan kalayo. Totally damaged ang harong nagibos subuot sa light materials, alagad maswerteng maya maning nakulugan sa insidente. Sa datos kan BFP Camarines Sur, 55 na insidente naning kasulo ang naikurit sa probinsya po ni Enero 2024 na masalang kausubot kung ikukumparar sa parehong peryodo kan 2023. Talagang mataas, ikukumpara natin. Yung total ng last year kasi same period is 34, tapos ngayon naging 55. Tumaas ng 61%. May 793% man na paglangkaw sa danyos kan mga kasulo sa primerong 2 bulan ngunya na taon na uminabot sa 28,451,632 pesos. An electrical connection, unattended cooking asin nag-overheat na appliance sa sarong, ang nanginginot na kausasubot kan kasulo sa probinsya. Nganing makalikay sa kasulo pagirumdum kan BFP sa publiko, napahingaloan ng mga appliances na ginagamit lalo ng ngunyan na namamatian ng mainit na panahon, pagpapacheck kan mga electrical connection sa harong o establishmento, ibitira na pagsiga asin da imagine kampante. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Gadana kan madukayan ang sarong 13 anyos na lalaki sa gilid kan tinampo sa Sorsogon City bandang alas 5:50 nin aga kasuudma. Makalis marisibe ang impormasyon tulos man na nagresponde sa lugar ang kapulisan. Igwa subuot nin tama nin bala nin badil sa payo ang biktima na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Sa inisyal na investigasyon kan kapulisan, ang nasambitan ng biktima, huring nahiling kan Pebrero 25 kay banan ang sa iyang mga barkada sa Barangay San Juan. Imbwelto man subuot ini sa manlain-lain na krimen sa lugar. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa motibo kan panggagadan sa biktima. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kasabay kan pagbalik operasyon kan biyahe kan tren sa Kabicolan, iuman an magkakasunod na italang aksidente sa Riles, partikular na sa Naga City asin Albay. Katakod kaiyan makakaulay ta live si Joel Dahak, an OIC kan PNR Naga Station Operations Divisions Area 2. Diyos marahay na hapon po, Sir Joel. Sir Joel? Yes, Ma'am Kate, magandang hapon po. Sir Joel, makalihis po ang magkakasunod na aksidente na kinakaimbweltuhan kan tren. Ano po ang short-term and long-term plans kan PNR tanganing maibitaran ang mga aksidente? Yes, Ma'am Kate, magandang hapon po. Ito po mas paigtingin po natin ang awareness sa safety ng ating mga crossings and railway lines. At possible na madagdagan ang mga crossing keepers natin habang hinintay natin ang mga crossing barriers na galing Manila na dadalhin dito sa Bicol. Ito po sa napipintong pagsara ng ating Manila South Commuter. Oo, sir, meron po ba tayong timeline para dun sa clearing ng mga bahay na nasa tabi at yung mga establishments na nasa tabi o nasa gilid ng Riles? Yes ma'am, wala naman tayong timeline with regards sa clearing operations natin, pero may-maintain po natin yung 5 to 7 meters from the center, both left and right ng ating Riles para maiwasan ng mga aksidente. Doon tayo magfo-focus ang clearing operations natin sa mga darating na araw. Oo sir, maganda yung naging epekto ng pagbabalik operasyon ng biyahe ng tren dito sa Kabicolan. Meron pa po ba tayong plano na magdagdag ng ruta or magdagdag ng biyahe dito sa Kabicolan? Yes po ma'am, meron po tayong plano ang pamunuan ng Philippine National Railways. Hinihintay lang po natin yung migration ng ating mga rolling stocks from Manila going here po sa Bicol. So possible magdagdag ang biyahe natin, yung existing nating na linya ng Naga Legazpi and then Naga Sipocot po. Alright, Jos Mabalos po, Joel Dahak, kan PNR Naga Station. Duwang persona irido makalihis ang nangyaring banggaan nin motorsiklo sa National Highway sa Banwaan nin Milaor, Camarines Sur. Sa ruhas na duwang insidente nin vehicular accident sa lugar kada semana na obserbaran subuot kan barangay. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Duwang rider anirido makalisan nangyaring banggaan kan duwang motorsiklo kasubanggi sa National Highway sa Barangay Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur. Pasiring subot sa Banwaan ng San Fernando, Camarines Sur ang direksyon kan duwang behikulo asin pag-abot sa lugar na bangga subuot kan sarong motorsiklo ang sarupa na nasa inutan kaini. Pigtutubudan kan mga otoridad na nakainom ang sarong motorista na imbwelto sa aksidente. Basta po, pagdaman ko may naparong pa akong anak. Sa datos kan barangay kada semana, may saro o duwang aksidente ang naikukurit sa lugar. Mas naobserbaran subot inipuon kan maging buwelo ang tinampo matapos ang pagpapahiwas digdi. Kan kaygoning widening magiwas na si tinampo, grabing maray ang kausakan aksidente po digdi sa Samoa Sirta. Siyempre mahiwason ng mahiwas ng karaskas ng maray ang daralagang kan sakayan. Nanotoran man kan barangay na may mga motorisan na nag-obserbar kan tamang speed limit sa lugar kun kaya ma-request ini sa munisipyo na makaganan nin early warning devices tinampo nga ring maibitiran ang kaparehong insidente. Kay banan si Carlo Abonita, si Gerald Gandia, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Matrayumpong na-rescue kan mga otoridad ang sarong ido na aksidenteng nahulog sa pier site kan Sorsogon City. Sigun sa kaayusan, katrangkiluhan, kauswagan o SK3 kan Sorsogon City LGU, naglalakaw-lakaw sa lugar an may sadiri kaini kan biglang nahulog sa dagat an atamang ido. Nakasabit pa subuot ini sa pangki kaya daina nakakalangoy.
Tulos man na nagresponde ang mga personahe kan SK3 hasta sa maihawa sa tubig ang nasambitan ng ido, asin tulos na ibinalik sa may sadiri. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko na maging responsableng pet owners asin likayang nagbabalaw-bagaw ang mga atamang ido sa tinampo. Sana yung mga owners naman po, huwag nilang payagang pag-alagala yung ating mga aso, mga alaga. Kung maaari, nariyan lang kung hindi man nakatali, nariyan lang sa loob ng compound. Mga kapuso, man iba-ibang weather system ang padagos na nakakaapektar sa nasyon. Kay banan dyan ang trough kan low pressure area sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Siring man ang duros amihan na nakakaabot sa Luzon asin Visayas, asin ang easterlies sa iba pang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, hababaan siyan sa ninuran sa Bicol Region, apwera sa pirang parte kan Camarines Provinces, kaya sa mga kapuso nyato sa nasambitan ng lugar, magpreparar po kita kan sa tuyang mga payong. May posibilidad manin pag-uran sa iba pang parte kan nasyon. Napano ning kaugmahan ang kinundusir na obra Masbateño o ang pinakadakulang arts festival celebration sa islang probinsya kan Masbate. Sa nasambitan ng aktibidad, pigbida digdi kan mga local artist ang sa indang mga talento sa pagkanta, pagbayle, pag-arte, pagpinta, pagluluto, asin iba pa. May hiling man ang magagayon na artworks, urog na ang mga paintings asin carvings kan mga baka na nagsisimbolo sa kultura kan probinsya como rodeo capital sa nasyon. Kasabay kan aktibidad, pigbisto man kan Department of Tourism Bicol, ang tibay, dedikasyon asin pagkamuot kan mga Masbateño sa lado kan arts. Mismong si Regional Director Herbie Aguas ang nagtao kan onra na nagdedeklarar sa Masbate como Art Capital kan Bicol Region. Ang Masbate lang po ang may ganitong selebrasyon every Arts Month ng February. So talagang sabi ko, talagang kailangan lang bigyan ng parangal to at pamapansin at pamarisan ng ibang mga probinsya. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kwarta, distansya, asin proseso kan pagkuanin mga dokumento. Yan subuot ang kadaklan sa mga nanotaran kan PSA Camarines Sur na rason kung taano ta may mga residente na dai nakakaparehistro sa ahensya. Ang importansya kan pagkakaigwanin record sa Philippine Statistics Authority, aramon ta sa istorya ni Jessica Kalinog. Pon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon, pigbukasan kan local civil registrar kan banwaan nin pili an sa indang opisina para sa libreng pagpaparehistro kan mga residente kan sa indang pagpangaki, pagpakasal o magin kan pagkagadan kan sa indang kaparyente. Pigaprobitsaran man ini kan 28 anyos na si Ruwen kan Barangay San Agustin na laom na maiparehistro an sa iyang bagong pangaki na umboy. Naloy po, naabot pa kung maduang semana na po. Dahil pa kaya ni Agum, kaya ako na muna po nagsakripisyo magano. Sa ordinaryong aldaw, may bayad din 260 pesos ang pagpaparehistro sa LCR. Basado ini sa Municipal Tax Ordinance. Pag-abot sa birth registration, pigiin kami narkan opisina na sa laog kan sarong bulan pakapangaki, makaparehistro na. Bagong aki sa nasuhali sa hospital, sa clinic, yan lang. Pag late na, kadakol ng requirements. Sa datos kan PSA Region 5 na basado sa 2020 census, 1.69% o nasa 102,648 na mga individual sa kabilogang 6,067,290 na populasyon sa rehiyon ang dairehistrado o mayo nin record sa ahensya. 33,401 sa mga inianyaon sa Camarines Sur na iyumang ikaduwa sa may pinakadakol na numero na dairehistradong residente. Mostly ang reason, ito nga ni kwarta, syempre inutan mo pa ba si pagpa-register ining document kaysa sa itong ihahain mo sa pamilya mo. Pangduwa, minsan itong distance from
the municipal hall, pwedeng itong harayoon sinda. Minsan, we have itong mga migrant registration. Kaya ang PSA nag-oopresir naman in mobile registration kung sa inpigdudumanan ang hararayong barangay para mag-opresir kan mga serbisyo kan ahensya. Igwa man in birth registration assistance project na pwedeng makaproseso ang mga residente kan sa indang mga dokumento nin libre. Miski may distansya, amay na nagpasiring sa Naga City sinda Nanay Lorena kan Busak Libmanan para magkuan in birth certificate kan sa iyang ikaduwang aki. Pag nagtatrabaho, kaipuan po ini. Pigahanap man po bagagiraray. Pag nakakuha sindang trabaho, pag darakula ninda. Sigun sa PSA, most basic form of identity and birth certificate na kaipuhan sa pagklase, pati na sa paghanap nin trabaho kan sarong individual. Asin ini, igwaman subuot nin epekto sa pagbuhay kan mga masunod na henerasyon kan sarong pamilya. Once ang sarong tao is nakapag-register siya, igwa siyang proper identity na may papahiling sa pag-access ng mga basic needs sa araw kang education, pagtatrabaho, siguro may improvement din yan sa iyang buhay in the long run. Responsibilidad subuot kan mga magurang na matawanin maray na buhay an sa indang pamilya. Asin ini, minapuon sa pagkapangaki pasanakan sa indang mga aki. An pagkakaigwakan mga ininin birth certificate. Sarong lakdang man, pasiring sa maray nindang puturo. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Arestado ang sarong 60 anyos na lalaki sa kinundusir na buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Bibingkahan, Sorsogon City, Kasudma. Na-recover sa operasyon ang nasa 60 gramo kan pigtutubudang shabu na kinakarkulong nasa 408,000 pesos ang kantidad. Ang nasambitan ng suspetsado, pigkukonsiderar como high-value target na haloy ng pigbabantayan kan mga otoridad. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Raraot na dike sa Sagup Creek maapat na taunang agrangay kan mga residente sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Pagkaraot ka na sabing dike sa lugar, nagkakaw sa subuot nin pagbaha tuyong may pag-uran. Paliwanag kan LGU Naga sa prakasadong pagpapakarhay kan naraot na dike. Tutukan sa report ni Chris Novello. Padipisilan ang pag-agi, delikado urog na tuyong banggi. Arog kaining araw daw na kalbaryo ka na sa 13 pamilya sa Sister Therese, Barangay Concepcion Pequeña, Naga City na nakaisarharani sa Sagup Creek. Maapat na taon na kaya poon ka naraot ang porsyon kan dike sa lugar. Makalis man lamas ang sunod-sunod na bagyo kan taong 2020. Poon subuot kan magabaan porsyon kan dike sa lugar, inaabot na nin tubig bahaan mga residente tuyong may pag-uran. Inaabot kami ng tubig dito hanggang doon sa loob ng bahay namin dyan oh. Kaya nga nabulok-bulok na yan eh. Sobra kami itong baha. Lalo yung dyan, sobrang bakar mo, dagat na. Nanotara naman ang mga gatak sa porsyon kan dike na mas nagpapahandal sa mga residente. Ang mga railings kaini, putol-putol na. Ninhulit aday pinalagpas kan mga parahabon. Dinasakitan po kami maglakaw dyan, lalo pag nagbabaha. Tapos nagbaba po kaabuin sa abayan. Gusto ko po nga mapakarin na po nga niyan. Susog sa Naga City LGU, may pondo na nakatagama sa pagkonstruhir ka na raot na dike kung sa target na ibugtak digdi ang mas pusog na infrastruktura. Itong sa Sagup Creek, nakapakiulay kita ng 150 million pesos para mapakaray ito. Pero dapat magpuon ito duman sa may bunga nga, kan Bicol River, Pasakat. And tibaad makaantos po duman sa may Sister Therese. Makakatabang ini para sa mitigation kan pagbaha. Sangon yan, notice to proceed na sa nasubot ang pigahalat nga nang mapuunan ang pagpakarhay kan dike. Kaibalan si Carlo Abonita, asin Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nasa 100% na subuot na nag-uyon ang mga toda sa Daet Camarines Norte sa presenteng traffic rerouting scheme na pigpapautob sa kasentruhan kan Banwaan. Obheto kan nasambitan ng lakdang na mainaan na ang problema sa magabat na trapiko sa lugar. Sigun sa mga toda, epektibo ang nasambitan ng bagong traffic scheme kung kaya nakapagplano naman sindanin kanya-kanyang ruta tanganing makatipid sa gasolina. Alagad-hagad kan mga ini, natugutan sinda na makapag-U-turn sa pirang piling lugar.
Pigsugo naman ni Vice Mayor Godfrey Parale ang Committee on Public Utilities as in Committee on Peace and Order na maggibo ning draft kan ordinansa para maipresentar na ini sa masunod na regular session. Kabale sa mga maawot matungkusan ang parking ordinance tanganing maging organisado ang gabos na lunadan. Yung parking ordinance kasi po namin na ginagawa ngayon, with incentive, na binibigyan natin ng incentive yung mga may-ari ng lupa na habang din na ginagamit ay mag-engage sila sa pay parking business. Kubo na ipigparada sa pagpuon kan Harana Festival, pigdonar kan mga opisyalas sa sarong pamilya sa Barangay Buklod, San Jose, Camarines Sur. Ginastusan na kubo, mas marhay na subuot na mapakinabangan kaysa masayang. Uyaan ni istorya ni Jessica Kalinog. Kan Pebrero 15, maniba-ibang interpretasyon kan tradisyonal na pagharana an ipigbida kan 29 mga barangay kan banwaanin San Jose, Camarines Sur sa paagi kan float parade. An float number 6 na pigtarabangan mabilog kan Barangay Buklod, Bahay asin San Antonio. Simple sanaan atake. Day man sinda nakagana sa ginibong kompetisyon. Alaga daog padaaninda ang nakakuanin pa premyo. Taan 2 meters by 2 meters na kubo na ginamit sa parada. Sa indang pigdonar sa sarong pamilya sa Barangay Buklod. Naharos pirang taunang nakaistar sa gaba na asin detrapal sa nang harong. Aloy na kaya tumam, talagang mayo maning naistaran ng tol-tol. Buhay may mga katumam, arog man kayan. Minsan makasubli ka ng bagas, matamo ka nangon ang bago katawan. An pamilyang benepisyaryo kan kubo, an mag-agom na sinda Melba asin Eusebio, kaibanan an sa indang apat na aki. Istorya kan mga ini, sa pag-agi kan mga bagyo, dagos ng naraotan sa indang harong. Gusto naman ko taninda ining pakarayon, alaga da ida talaga kaya. Hirapan po kami, isa-isa, sa Tagalog, inuutay-utay ko lang. Yung kinikita ko lang, minsan, 100, 200, pagka mayo na. Dayman kaya siya makatrabaho sa harayo, taan sa indang duwang aki, pati inaan sa iyang agom, igwanin pigmamati, kaya nakulang tabang subuot para sa inda, na matawanin maray na masisirungan, lalo na para sa indang mga aki. Malaking bagay na po. Day na po siya nagtuturo. Saka nakakahiro po ng maluwag. Magayon po, nakakaigda na po din na maayos. Plano ni Melba asin Eusebio na haliuna ang dating istaran asin ilipat duman an sa indang kubongon yan. Para man ki Kapitan Buenaflor, lugod maging inspirasyon ang istoryang ini sa ibang tao na kung may kakayanan na magtabang, dai na magduwa-duwa to spread kindness. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.